Paano gumawa ng e-travel account? So yan po mga kabayan ang ituturo natin sa tutorial na ito. Para po dun sa magta-travel palabas ng Pilipinas or papasok man po at kukuha po ng e-travel. Sa bagong update po ni e-travel, kailangan po muna natin gumawa ng e-travel account bago po tayo makarehistro at makakuha ng e-travel QR code or reference. So yan po loads ang ituturo natin. Madali lang naman po ito. So ganito lang po ang gawin nyo para po makagawa kayo ng e-travel account. I-open nyo lang ang browser ng inyong mga cellphone. Ang gagamitin po natin dito ay Chrome browser. Open lang natin. And then, pagdating po dyan sa inyong mga browser, i-search nyo po ang etravel.gov.ph. Diyan po. Ayan po, ganyan po yung i-search nyo. And then, mapupunta po tayo dito sa login website ng eTravel. So, dito po, kailangan lang po natin mag-create ng account. Ang gagawin po natin para makakreate ay, kailangan po natin dito i-enter yung active at valid email address. Ngayon po, dapat po yung email na yon ay marireceive nyo po yung notification or yung mga isasend sa inyo ni eTravel. Okay? Dapat din po, mas maganda kung hawak nyo po o nakalagin po sa inyo mga cellphone, hindi po email ng iba. Kasi po, in case man po na may isend sa inyo mga QR code or yung mga kailangan isend po sa inyo, marireceive nyo po yung mga notification or email. So dito po, ilalagay natin to, enter natin dyan ang email, and then i-click po natin itong continue button. And then, mapupunta na po tayo dito sa password creation. Okay, so dito po, magkikreate po tayo ng password. Scroll up lang po natin. So, pag nagkikreate po tayo ng password, 8 character po, at least may uppercase and lowercase pong letter. And then, mayroon din pong symbol and then number. Wag pong puro letter and wag pong puro number para po strong ang inyong mga password. So, at least po 8 characters ha. And then, magsisend po yan ng 6-digit code doon po sa email na nilagay nyo. So, puntahan nyo po doon sa email nyo. Magsisend po yan katulad po nito. So, marireceive nyo po yung 6-digit code doon po sa email nyo. Kaya dapat po, pag nagagawa po kayo nito, make sure lang po na active yung email nyo and then marireceive nyo po yung code para po ma-activate nyo agad yung inyong account. So, yan po, i-copy-paste nyo po yung OTP code na yan, 6-digit yan. And then, ilagay mo po siya dito. Ngayon, pag naka-create na po kayo ng password and then na-enter mo na po yung code, i-click mo na po itong continue button. And then, mapupunta na po tayo dito. So, dito po, mayroon po tayong 3 step na kailangan pong fill upan or lagyan ng mga information. So, dito po, maglalagay po tayo ng take a photo or selfie. So, i-click nyo lang po yan. And then, mapupunta po kayo dun sa folder or mapili po kayong mag-selfie. And then, pag nailagay nyo na po yung inyong profile, scroll up lang natin. So dito po, pwede po kayong mamili dito ng Philippine passport holder po ba kayo or foreign passport holder. And then, ang inyong pangalan, middle name, optional naman po yan kung gusto nyo ilagyan, ang inyong apelyido. So, fix nyo po, i-click nyo po yan kung mayroon po kayong junior or senior. And then dito sa sex, male or female po. So, scroll up po natin. And then, ating birthday, dapat po yung gagamitin nating birthday ay yung sa passport ha. And then dito, mobile number, dapat po yung gagamitin natin ditong mobile number ay yung active po. Pwede kayong magamit ng ibang number ba, international, ang gamit nyo, nasa Saudi kayo, halimbawa ganun, Amerika. I-click nyo lang po yung bandila na yan, and then, piliin nyo po, i-search nyo po yung country code nyo, yung bansa nyo na gagamitin pong number. And then, citizenship, kung kayo po ba ay Pilipino or foreign. Country of birth, saan po kayong bansa pinanganak, kung sa Pilipinas lang po. Passport number po, yan, ilagay nyo po dyan yung inyong passport number. Ang inyong pong trabaho, and then kung kayo po ay OFW, ayan, yes or no lang po ang sasagutan nyo po dyan, bawa yes. And then, classification, yan, kung saan po kayo nagtatrabaho, land-based or sea-based, yan, kung kayo po ay mga seafarer, seaman, dito po kayo sa sea-based, kung sa mga katulad ng construction lang po, or sa mga bahay, dito po kayo sa land-based, okay? And then, pag nilagay nyo na po yung mga information dito, i-click mo na po itong next. And then, mapupunta tayo dito sa step 2. Dito po sa step 2, ang ating mga permanent country of residence. Kung ang inyo pong permanent address ay nasa ibang bansa, yung pong ilalagay natin. Kung nasa Pilipinas naman po, yan, pilapan po natin yan, okay? And then, i-click po natin itong next. And then, mapupunta na po tayo dito sa step 3. So, dito po sa step 3, ang summary po. So, pwede nyo pong reviewin yan. Kung may mali po, kailangan nyo lang pong i-edit. So, i-scroll up nyo lang po. So, lahat ng information po dito ay maisisave po yan, kaya make sure po na tama po at authentic po at legit po ang mga information na ilalagay nyo. So, kung gusto nyo pong i-edit, i-click mo lang yung previous na yan, and then ulitin mo po, and then mapupunta po kayo ulit dito. And then, pag okay na po yung mga information nyo, na-review nyo na po, i-click nyo na po itong submit. And then, mapupunta na po kayo dito sa inyong e-travel account. So, ito na po yung magiging profile nyo. Kung may mga travel history po kayo, makikita nyo po dyan. And then, pag may mga gusto po kayong editin, pangalan, and then mga information, dito po sa 3 dot na yan. Ayan po, profile, password, pwede nyo po yung editin. So, ganun lang po kabayan ang gawin mo paano po gumawa ng e-travel account. Sana po nakatulong.